suka, patis, sili. Dilis, yung maliliit na isda na nahuhuli sa tubig tabang. Eto naman ang aking lulutuing ulam. Medyo matagal na din kasi nang huli ko pa itong natikman, kaya agad kong itong hinugasan ng paulit-ulit hanggang sa luminaw ang pinagbanlawan. Saka ko ito binalot sa dahon ng saging at isinilid sa palayok. Isa kasi ito sa paraan ng pagkakaluto na aking nagustuhan. Ikaw, kailan mo pa ito huling natikman at sa anong luto ang tumatak sa iyong isipan? Comment mo lang upang sa susunod ma-shoutout kita kapag ginawan ko naman ng video. Dito ko na nilagyan ng kamatis. Pinisat ko ito upang mas lumabas ang katas. Saka madaming luya at sibuyas, spring onion kasama na, binudburan ng paminta at pampalasa. Patis ang ginamit kong pampaalat saka sabaw na pantay lang sa laman. Papakuluan ko ito hanggang sa halos matuyuan upang lumambot ng husto. Wala nang iisipin tinik, madali nang ulamin. Sunod gulay naman. Maliliit pa yung aking ampalaya kaya sa talong na lang muna. Ilang piraso ayos na. Saka hinugasan at ipinatong sa dilis kasama ng siling panigang. Pinakuluan ko lang ito ng ilang sandali at saka binalikan. Panghuli kalamansi aking pinisatan. Ito po yung pais na dilis sa kamatis. Nakatikim ka na ba? At luto na nga po. Kaya hinango ko lang ito at mapalamigan. Saka inayos ang aking lamesa, inilapit sa Diyos upang mapasalamatan. Lord, napakabuti niyo po sa isa na naman pagpapalang pinagkaloob niyo sa amin ngayong araw. Basbasan po ito in Jesus' name. Amen. Yan po. Konting sabaw. Pampatubig lang nitong kanin. Suka, patis, sili. Sarap. Lasap na lasap yung mga ginamit natin sangkap. Asim, at saka may pait ha. Baka sabihin niyo po panay sapang. May kaunti siyang pait. Gawa nga po ng mga bituka, hindi ko tinanggal. Pero yun, isang nakakapagpadagdag ng kanya sakap para sa akin. Sarap ng lasa niya. Sabaw ko na lahat yan at ibaba ko na ito. Tapos malinisan.
Aha. Hmm.